Magandang araw sa inyong lahat mga banateros at eto na nga pag-usapan na natin ng mga may init na issue sa lipunan. Ay nako, grabe oh. Alam nyo, matindi ho ang mga nangyayari sa ating politik at painit na ng painit habang palapit na ng palapit ang 2028. Pero bago yan mga kababayan, baka naman pwede. Baka lang pwede na mag-like na kagad kayo, mag-subscribe kagad kayo. Ngayon pa lang. Kasi alam nyo ba, pag nag-like kayo at nag-subscribe kayo, malaking bagay yan sa algorithm eh. Agad-agad yan. Pag nilike ninyo, mabilis ang takbo niyan, kakalat kaagad yan. At masuplak natin ang mga katarantaduhan at kasinungalingan ng mga tanso vlogger, yung mga bayaran vlogger, yung dati naka-tricycle, ngayon naka-mustang na, di ba? Oh, at syempre yung dating naka-ano lang sa kubo-kubo, ngayon naka-condo na. Kasi nga, mga bayaran niya, mga hindot na yan. Alam mo na. Oh. Tapos siyempre may pangtsupa pa sila. Alam mo naman mga bayot yung mga yan eh. Oh, kaya talagang atat na atat sila sa pera. Ganun talaga buhay. Tapos yung mga plastic na pinklawa naman na kumakain ng suka at kumakain ng tae na dati na nilang sinuka, tinae si Marcos ngayon. Naku po, grabe. Alam nyo, may nabasa nga ako kaganina eh. Hindi, kahapon yun. May nabasa ako. Ano bang daw ang difference ng mga Duterte, yung mga DDS at saka yung mga kakampuet? Alam mo ko ano, yung mga DDS daw noong 2022 nabudol. Naku po, patay tayo dyan. Ako, na-realize silang nabudol. Pero ngayon, panahon na ito, na-realize na nila at nagbago na sila at kaya bumabanat na muli sila kay Marcos. O yun. Pero ang mga kakampuet daw, dating bumabanat kay Marcos, dating diring-diri kay Marcos, pero ngayon pinapalakpakan na. Mantakin mo, pinagtatanggol nila ang mga bata ni Marcos kesa sa dating binabanata nila ito, di ba? Bakit ganun? Ano to, pera-pera na lang talaga? Pero pansinin ninyo, karamihan dyan bayot. Bakit? Kasi yung mga bayot na yan yung mga naghahanap ng pang-chupageti. Hindi, walang biro. Alam mo, kasi yung mga bayot na yan, mga pervert yan eh. Yung mga vlogger na yan, hindi ko sinasabing lahat ng bayot. Ang sinasabi ko, yung mga vlogger na yan, mga kulang yan sa chupageti, kaya kailangan nila, so magpapabayad ngayon sila para makachupageti sila, di ba? Dahil sa pita ng laman, kailangan nilang gawin yan. Oh. Kaya ganun talaga. Isasakripisyo nila ang bayan, makachupageti lang. Ay! Muntik na tayo madulas-dulas dun ha. Nadulas na nga tayo noong una eh. Tapos ngayon nadulas pa. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung issue ng bardagulan ni Marcoleta at saka nung Chief Justice, dating Supreme Court Justice. At syempre, pag-uusapan din natin yung hanggang ngayon, wala pang nahuhuling mastermind sa flood control. At syempre yung flood control scandal. At syempre yung iniisa-isa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na ay kulong. Dahil nga naman, sabi nga nila, sa 2028, kailangan ng lahat ng kakampi ng mga Duterte mawala. Lahat ng mga kaalyado, lahat ng posibleng tumulong, lahat ng posibleng mangampanya, lahat kailangan mawala yan. At talagang yurakan yung mga dating mga opisyal ni Pangulong Duterte para talagang madiin. O, tingnan nyo na, meron talagang war on drugs. Gusto nyo pa bang umulit yan after 2028? Diba? May mga ganyan-ganyan pa sila eh. Gago! Akala nila makakalusot sila sa ganyang propaganda nila. Nagba-backfire yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino na-miss ang war on drugs. Yan ang katotohanan. Ang mga Pilipino na-miss yung kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Hindi, isipin nyo to mga kababayan ha. Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwa ngayon dahil putang ina, daming adik sa labas. Sa bahay ninyo, kapitbahay ninyo. Yung dating tulog, nagtatago. Ngayon, doon sa labas. Gumagano'n ngayon. Hindi, ang daming ganyan ngayon. Walang biro, ang daming ngayong, talagang nasa karsada, mga lulong. Naku po. Parang wala silang kinakatakutan, ano?
Dati kasi takot sila eh. Alam nila, may paglalagyan sila. Ngayon, wala na. As in, ano na sila, piyesta na sila. Eh, yung iba nga, tangin na, nagpo-post pa sa Facebook eh. Saka nakakita ng ganun. Dati nagtatago, ngayon nagpo-post sa Facebook. Di ba? Pero syempre, ito mga kakampuit, ito mga tanso, akala nila yung mga hirit nila dun sa war on drugs, yung pagkukundina nila kay Pangulong Duterte, akala nila, natutuwa sila. Sila lang, yung pare-parehong mga adik. Yung pare-parehong mga merong, ewan ko, kung may boyfriend ba silang adik, may girlfriend ba silang adik, o baka naman may kamag-anak silang adik, o yung mga magulang nila adik. Hindi malamang siya ganun eh. Alam mo ako, talaga sabi ko nga sa inyo, may mga kilala akong ganyan eh, yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte kasi nasira negosyo nila. Nasira yung ano. Oo. Ngayon, buti nga ngayon, hindi ko na sila kakilala eh. Kasi sabi ko, dahil na, pag kayo nakipagkaibigan sa akin, umayos kayo ha, hindi pwede adik sa akin. Kaya ngayon, wala na yung mga hindot na yan, nagtatago na, hindi ko na alam kung asan sila. Hindi ko nga alam mga pangalan nila, yung totoong pangalan nila, basta naririnig ko lang kasi nga, alam mo mga kababayan, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, takot na takot ang mga adik at pusher, drug lord. Ngayon, piyesta sila. Bakit? Saan ba nanggagaling yung droga? No, yung iba pa galing pa sa mga recycled, di ba? Mga recycle na drugs mula na nahuli ng kapulisan. Naku po. Tanungin ninyo, asan na yung mga nahuli? Ang dami mga recent mga nahuli na cocaine, party drugs. Ang daming nahuli. Asa na ngayon yun? Di kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ewan ko, ginagawa doon na sinusunog pa. Basta talagang inaano na, dinidispose kagad. Ngayon ata, nire-recycle eh. Yun na ata nangyayari ngayon, nire-recycle. Bakit? Kasi, eto isipin ninyo bakit ang daming nahuhuli, ang daming nasasawata, nasasabat na mga droga, pero bakit talamak pa rin ang droga sa karsada? Hindi nyo ba naisip yun? Kung totoo yung sinasabi nilang pinakamaraming drogang naharang, pinakamaraming drogang nahuli, di ba? Sana pinakamarami o di dapat sana bawas na sa kalsada yan kasi marami nga eh. Hindi. Mas lalong dumami sa kalsada. Bakit? Malamang sa malamang, ninegosyo. Ninegosyo ng mga nakaupo. Hindi natin alam kung sino yung mga yun. Gago! Basta ang alam ko, yung nakaupo na yun, ganun-ganun yun. Di ba? Kaya nga akala nila yung pagdidiin dun sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte kasi ngayon lumabas yung bagong listahan na kesyo ito daw ay ipakukulong mga ganyan-ganyan, di ba? Ito daw ay pagka lumabas ang warrant, sabi ba naman ni Claire Castro, anak ng wedding talaga to si Claire Castro, no? Wala sa ulog. Sabi ba naman ni Claire Castro, hoy, pagka nangyari yon, wala kami magagawa to enforce the law. Tanga lang, tanga. Meron na nga Supreme Court decision eh. Tanga lang, abogado ka ba o bobo ka lang talaga? Hindi, totoo. Ito, panoorin niyo ito. Ating sinabi, ito. Obligado raw ang Malacanang na arestuin ang mga sangkot sa Duterte drug war. Obligado daw Malacanang arestuin. Obligado daw. Kung ano yung ginawa kay Duterte, papadala din daw. Naku po, patay tayo dyan. Basta't may labas ng arrest warrant ang ICC. Ito'y matapos ituloy ng ICC na kasabwat sa drug war ang ilan pang dating opisyal kasama na si Senator Bongo. Sa kabila niyan, pag-uusapan pa ng mga senador ang dapat gawin kapag biglang ipinaaresto ang kanilang mga kasamahan. Narito ang aking report. Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina de la Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Pagmitingan na kagad para paglabas sa paglabas, isuko na kagad natin. Nahalatang halata talaga ito si Pinky Lacson, no? Pinky Lacson!
Magsama kayo ni Tuta Soto. Palagay ko, kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So, kailangan pag-usapan na natin. Talagang concern ninyo kasi gusto ninyo mabawasan ng ang minority para yung mga frustrated na mga nasa majority ay hindi na lumipat. Kasi alam mo, ano yan magkakaroon ng alam mo yun, ng takot doon sa mga majority na hindi na satisfied dito kay Senate President Tuta Soto. Magkakaroon sila ngayon ng takot na mahirap talagang kalabanin ng gobyernong ito dahil pag kinalaban mo gobyerno to may kalalagyan ka. Hindi kasi pansinin ninyo. Lahat ng kumakalaban sa gobyerno may kinilalagyan. Lahat ng mga congressman na talagang vocal, talaga may kinalalagyan. Sinususpinde, plano pang tanggalin, yung isa naman talagang ginigipit na, 'di ba? Yung negosyo niya ginipit. Saka nakakita ng ganun, bigla-bigla out of nowhere kakasuhan yung negosyo. O, 'di ba? Yung mga bilyar, isa pa 'yan. Talaga namang kaalyado ng mga Duterte pero ngayon napabaw nila. Bakit? Kasi sinisilipan din sila ng mga kaso. Grabe yung sa kanila, tirada sa kanila, medyo, alam mo naman, itong mga bilyar, may, sorry pero may pagkatrapo rin itong mga, buti pa yung tatay pero itong mga anak, medyo trapo ng konti. So takot, di ba? Takot talaga na banggay ang gobyernong ito. Edi, anong mangyayari dyan? Magkakaroon ngayon ng takot. Pagka talagang nag-oppose ka sa gobyerno to, yeah. Ngayon nga, meron pang mga vlogger na talagang, ako nga, siguro na-immune na sila sa akin dahil kahit anong kaso, puro dismiss, di ba? Pero ngayon, sinusunod, sino? Si ating Banateros na brother na si Sir Jack. Tanginang yan, no? Pati mga PWD, pinapatulan ninyo. Paano yung masasabing libelous yung sinabi niya? Hindi nyo nga naintindihan. Di ba? At saka napakatinding joke naman nung kanyang sabi, halatang halata. Di ba yung sinabi niya na sa tingin niya daw, merong yung itlog ni betlog ni Marcos. Alam mo? Alam mo yun ang topic namin no? Magkakasama kami nila Baste Kasi sabi ba naman ni si Jack ba nang pag nagkwento, alam mo ba, dinimanda ako, bakit? Sinabi ko yung betlog ni yung may tawa na tawa si Baste Kasi siyempre parang di ba, mayor yun, tapos gano'n ang magsalita doon siya, ano pa? Di ba, yung, eto ngayon, may bago, ewan ko kung nasabi na ni Dada, pero sasabihin ko na lang. Di ba, hinahanap siya ng DOJ ngayon, Ilang beses pumunta sa kanila para mag-deliver ng love letter. Talagang tatakutin ka si Jason sa ngayon, kinasuhan ng libel. Si Ka Eric, kinasuhan din ng libel. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino nakasuhan ng libel? Hulaan ninyo, isa lang. Di ba? Isa lang naman na kinasuhan ng libel. Sino? Si Maria Ressa. Bakit? Tangin na, gumawa siya ng kwento tungkol doon sa isang businessman. Yun yung libel na lagi nilang biniblame si Pangulong Duterte doon. Na wala namang kinaugnay si Pangulong Duterte doon sa businessman. Kesyo ang nagtulak daw noon para makulong si Maria Ressa ay si Pangulong Duterte, ginigipit daw. Gaga pala, bobo pala yung babae na yun. Imantakin mo yung businessman ang nagkaso ng libel sa kanya, hindi naman si Pangulong Duterte. Pero kay Pangulong Duterte, wala siyang pinakasuhan through his people. Baka kasi sabihin nyo, bakit si Marcos ba nagpakaso ng Hindi. Hindi nagpakaso ng libel. Hindi siya nagkaso, pero yung mga tao niya, ang ibig sabihin, yung mga pumapanig sa kanya, mga kilalang tao, yun ang mga kaalyado niya ang nagkakaso. Ginagamit niya yung mga kaalyado niya magkaso. Kasi mahirap pag si Marcos ang magkaso kasi sinabi na nga ng Supreme Court dapat ang government official hindi onion skin, di ba? Nakita nyo naman yung desisyon ng korte dito sa kaso ko kay Ontiveros, di ba? Dapat hindi onion skin. Lalo na kung presidente ka. So hindi niya talaga yan gagawin.
Pero yung mga kaalyado niya, kaliwat kanan ng kinakaso sa mga Duterte vloggers. Kasi they're preparing sa 2028. Tinatakot na nila. Ang akala kasi nila matatakot. Hindi sa totoo lang akala nila matatakot. As a matter of fact, lagi ko nga sinasabi kay Boss Dada ito tsaka dun sa mga kasamahan ko Badge of honor yan. Yang kaya kayo na ako, marami na akong honor, hindi ko na kailangan yan. Marami na akong honor, oh. Actually, na ako, salutatorian na ako Valedictorian na ako pagdating sa libel Mantakin mo sa dami ko na. Dali, bibilahin ko lang Chotomate ko desay. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Basta marami, more than almost 10. Mantakin mo almost 10 yung nakaso sa akin. Kaya na ako kung badge of honor, hindi badge of honor. Kung badge of honor yan, ibig sabihin valedictorian na ako. Ngayon, ipapasa ko na ang corona kay Sir Jack at saka kay Boss Dada. Sila naman ang kasuhan nyo, ha? Para masaya. Peace. Gagalit yung mga kamag-anak sa akin nila Sir Jack. Talay. Namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo, na wala kaming nakareding action taken. Kabilang daw sa dapat mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso, sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. Pero may limitasyon daw kasi ang immunity na yan na maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa ang pagkakakulong. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakaling may issue, kung ano ba magiging parusa doon. So again, mananay pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court. Base raw sa konsultasyon ng senador sa legal experts, kailangang dumaan muna sa local court sakaling maglabas ng arrest warrant o summon ang ICC. Yan daw ang magpoproseso at magdedesisyon kung dapat bang maglabas ng warrant o hindi. Pagilinaw naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lang daw niya na masusunod ang legal na proseso. Ang aking pinoprotektahan yung legal process na umiiral sa Pilipinas, lalo na yung konstitusyon. Ayon naman kay Senator Robin Padilla, magpupulong ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc lalo't parehas na miyembro nito sina Go at De La Rosa. Lahat daw sila sa Minority Bloc ay nag-aalala sa dalawang kasamahan. Ayon pa kay Padilla, naiyak siya nang tukuyin ng ICC na kasabwat sila De La Rosa at Go. Kapag nabigyan daw ng arrest warrant ang dalawa, ay magiging mag-isa na lang daw siya sa Duterte Bloc. Hindi raw ba depressing iyon? Kumpiyansa naman ang senador na mapoprotektahan ang liderato ni Senate President Soto, sina Go at De La Rosa mula sa pag-aresto ng ICC tulad ng ginawa noon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Pero pagilinaw ni Lacson, ang protektahan natin yung ating umiiral na batas, yung ating umiiral na konstitusyon. Hindi tayo dapat magprotekta kung kanino man. giit naman ng Malacanang. Diyan pa lang sa statement na yan ni Lacson, alam mong hudas na Totoo. Diyan sa statement na yan, alam mo na kaagad di ba? Alam mo na kaagad na meron talagang problema. Na meron talagang plano itong House of the Tuta Soto at saka ng Pinky Lacson. Meron na talagang meron ng bagong may bagong na ngayon yan house, hindi na yan Senate, di ba? Na yan, House of Tuta Soto and Pinky Lacson. Mukhang may plano talaga sila na hindi pigilan yung pag-aresto. Kita mo na lang sa yung sinasabi niya, hindi naman sa pinipigilan natin, yung konstitusyon. Even if it is so clear that the final arbiter of the law and the Constitution is the Supreme Court. Naglabas na nga ang Supreme Court, di ba? Naglabas na ng Supreme Court ng sinasabi na anyone na extradite ay kailangan dumaan sa local courts. Yeah? So, ibig sabihin nun mga kababayan, di sana, inulit mo yan. Di ba? Pinky Lacson. Dapat inulit mo yan at sinabi mo, uy,
meron tayong recent decision ng Supreme Court at sinasabing dapat ay talagang dinggin muna dito. Di ba? Sana ganun hindi. Hindi, palo konstitusyon kuno ka dyan, kunwari. Kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magtago kung wala namang kasalanan. Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability? Hindi, kasi may example na kayong ginawang kagaguhan na wala sa batas natin yun. Kung hindi nyo sana ginawa yung kay Pangulong Duterte, pwede nating i-blame to si Bato kung nagtatago. Di ba? Sana, problema, paano natin may blame yung tao magtago kung sakaling magtago at kahit si Bongo magtago din. Kasi nga, ang linaw nga nung sinabi ni Cayetano Ipangako nyo lang na pag ito mga to lumabas ng warrant, ihaharap nyo sa korte natin, sa local court. Pag iyon ipinangako nyo, siya mismo daw magsasabi kay Bato na mag-appear ka doon sa local court. Which is yun din naman na sinabi ni Bato. Di ba? Kung dito sa korte sa Pilipinas, didinggin ang kaso ko, haharapin ko. Pero yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte na pinadala nyo doon na hindi nyo pinadaan sa korte sa Pilipinas, talaga magtatago yung mga yan. Mapipwersa silang magtago. Bakit? You are doing an extrajudicial kidnapping. Walang ganon. Extrajudicial rendition. Di ba? Anong gagawin mo? Naturalmente, magtatago ka kung labas sa batas natin yung gagawin ninyo. Of what you had done? So, hindi po hindi yan ibang it's a different thing. Hindi yan apple orange, ika nga. Magkaiba yan. Wag natin i-mix up yung ganyang klaseng pananaw mo, Claire Cas. Iba yung may kaso, tapos nagkaroon ng warrant sa korte, tapos nagtago. Iba yun. Okay? Ito, yung warrant ang nag-issue, hindi nating korte. Kung sakasakali, we are assuming, hindi nating korte. Pero ano ginawa ninyo? Anong ginawa ng pamahalaan na ito? Di ba? Tinanggal nyo si Pangulong Duterte dito nang hindi pinapaharap sa korte. Sinong tarantadong gagawa niyan? Yung adik. Ganun lang. Mantakin mo ayaw sundin ang batas ng Pilipinas? Wala ba tayong korteng kahit anong desisyon na ho yan ng Supreme Court na kahit anong kaso pa niyan, kailangan dumaan yan. At ang korte sa Pilipinas ang magsasabing yan, dalhin nyo na yan doon. Hindi yung basta-basta nyo na lang dinala. Ano kayo, husgado? Lawyer ka ba? Claire Castro o talagang sadyang ka lang? Higup tae ni Marcos o higup utot ni Marcos? magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Hindi naman daw kailangan bantayan ang mga pinangalanang umano'y kasabwat lalo't wala pa namang valid warrant laban sa kanila. Pagilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa programa ng Ted Filon at DJ Chacha, wala pang usapan tungkol sa arrest warrant laban sa mga umano'y kasabwat ni Duterte. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat? Issue yung bunganga mo, malaki. Yan ang issue. Mukha kang ano. Ayoko sabihin. Mukha kang ano. Laki ng bunganga nito. Tsaka labi nito, pwedeng yung pakilo. Todo-todo pa yung lipstick. Pag malaki na labi, wag na mag-lipstick. O accused ang tawag sa kanila, hindi pa po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator, mas ang siste ay sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukoy ng ICC na sila ay one of the most responsible. Hiwalay na kaso rin daw ang isasampa sakaling mapatunayan na hindi lang basta kasabwat ang mga pinangalanan. May sariling larga, may sariling buhay yung magiging kaso nila. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya.
Una nang itinanggi ni Senator Go ang mga aligasyon matapos ilabas ang naturang dokumento. Wala raw basihan, one-sided at wala ring kinalaman sa kanyang pagiging special assistant kay Duterte ang nasabing akusasyon. Samantala, hanggang ngayon, wala pang pahayag si Senator De La Rosa na hindi pa rin pumapasok sa Senado mula nang umugong na may arrest warrant na siya sa ICC noong November 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News. Eto ha. Ito yung mas magandang, mas mahabang paliwanag kung sino yung mga akusado. Kasi yung binanggit lang dyan, si Bato at saka si Bongo. Meron pa, marami. Marami silang co-accused. So ibig sabihin, talagang may plano na gumanti itong gobyernong to. Alam mo, feeling ko kasi dito sa gobyernong to, gumaganti lang ito eh. Oo. Gumaganti lang ito porket sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba, ilang beses nag-apply at nagpunta sa Malacanang ito si Bongbong Marcos at gustong kunin yung Department of Agriculture at hindi niya binigay. Ilang beses sinabi yan. Actually, bago niya pa sinabi yan sa public, sinabi niya na po yan sa akin noon eh. Nung nag-uusap kami noon, sabi ko kung gusto niya ba si Marcos sa susunod na presidente. Sabi niya, yuk ko yan ha. Ilang beses kang pumunta yan dito, di ko binigyan niya ng posisyon eh. Totoo. Oh, pakinggan natin to. Nasa kritikal na yugto ngayon ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa unang pagkakataon, inilabas ng korte ang less redacted version ng dokumentong naglalaman ng impormasyon hinggil sa kaso. Nakalagay na dito yung mga pangalan ng mga kapwa-akusado niya sa mga pagpatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito yung nalalaman natin sa ngayon. Ang kaso, Crimes Against Humanity, kaugnay sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng war on drugs mula ng mayor pa si Duterte ng Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Pinangalanan na sa dokumento yung ilang matataas na opisyal ng pulis at malalapit na individual kay Duterte. Unahin natin si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief at poster boy ng Giyera kontra Droga. Dati rin siyang hepe ng Davao City Police. Sa ngayon ay nagtatago siya sa gitna ng mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Ang namayapang si General Camilo Cascola naman ay sinasabi ding hepe or chief architect ng Oplan Double Barrel na siyang batayan ng Oplan Tokhang ng PNP nang siya ay pinuno ng Directorate for Operations. Naging finance chief din siya ng PNP Davao Region. Si General Oscar Albayalde, siya yung nanguna sa implementasyon ng war on drugs sa Metro Manila nung siya ay hepe ng NCRPO. Noong 2019, bumaba siya sa pagiging PNP chief nang masangkot ang kanyang pangalan sa tinaguriang Ninja Cops o yung mga pulis na sangkot sa droga. Kalaunan ay napawalang sala siya sa kaso. Sina De La Rosa, Cascolan at Albayalde ay pawang miyembro ng Class 1986 ng Philippine Military Academy. Si retired Lieutenant General Vicente Danao naman ay dati ring hepe ng Davao City Police at humawak ng matataas sa posisyon sa CIDG at Directorate for Intelligence. Naging hepe din siya ng Manila Police District. Si Senator Bongo ang matagal na personal aide ng dating Pangulong Duterte mula pa ng mayor ito ng Davao City. Si dating National Bureau of Investigation Chief Dante Gueran na dati ring hepe ng NBI sa Davao Region. Ang dating PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña kasama din sa mga co-accused. Nagsilbi siyang hepe ng Davao City Police. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsilbing abogado ng dating Pangulong Duterte at iba pang miyembro ng Davao Death Squad. Meron pang ilang matataas na opisyal ng pulis at pamahalaan na hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon sa ICC or kay ICC Accredited Assistant to Counsel Kirsty Conti, mahalaga ang listahan na ito dahil tinutukoy nito ang di umano'y sabwatan nila. Ibig sabihin, ang di umano'y pagpatay sa mga drug suspect ay hindi isolated cases, kundi bahagi ng isang grand plan. Ayon sa ICC prosecutors, hindi raw nagsimula bilang pambansang polisiyang giyera kontra droga, kundi ito ay nagsimula sa Davao City noong alkalde pa si Rodrigo Duterte.
Sinasabi ng mga prosecutor na umiiral itong organisadong sistema noon na kinasasangkutan ng mga pulis at mga sibilyang gunman na kilala bilang Davao Death Squad o DDS. At umano'y may malinaw na utos mula kina Duterte at kanang kamay na si Go. Nang maging Pangulo si Duterte, iginigiit ng prosecutors na pinalawak ang sistemang ito sa buong bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pinagkakatiwalaang tao mula Davao sa matataas sa posisyon, gaya nga nila De La Rosa, Cascolan, La Peña, Danao at iba pa. Sa madaling sabi, ang ginawa sa Davao ang naging blueprint ng war on drugs sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng international law, ang dating Pangulo, ang kanyang co-accused, ay itinuturing na innocent hanggang mapatunayan na sila ay walang dudang guilty sa crimes against humanity. Sa February 23 na ang confirmation of charges hearing. Dito, pagpapasyahan ng ICC judges kung tutuloy ba sa full trial ang kaso. May matapos isa publiko ang tanong ngayon ay kung lalabas na ba yung warrant of arrest laban sa mga pinangalan ng co-accused. At kung sakali, paano ito i-implement matapos ang kontrobersyal na pag-aresto sa dating Pangulo at pagkulong dito sa The Hague, the Netherlands. Ayan. So, mayan, malinaw na malinaw kung ano yung pinaguhugutan itong sinasabi nila na mga co-accused. Alam mo, simpleng-simple na lang yan eh. Halatang halata na to eh. Alam mo yung mga ganitong diskarte nila? Kasi kaliwat kanan to eh. Wala na dapat tong issue eh. Sa totoo lang, this is a small matter. Why? The Supreme Court already issued, di ba? The Supreme Court already issued a parang decision or a reminder or a statement na sinasabi nila kailangan dalhin sa korte, kailangan they can defend themselves pagka nagkaroon ng ganyan bago gawin ng any extradition na gagawin. Although, walang sinabi particular na tao, pero anyone, kailangan ganun. Humarap muna. Humarap po muna doon sa korte sa Pilipinas. So, ibig sabihin, wala pa naman yung warrant. Bakit pinag-uusapan na ito? Again, tama yung sinabi ni Marcoleta na talagang ito ay mga diversion. Paulit-ulit natin sinasabi yan eh. Bakit? Kasi yung flood control, talagang matinding skandal yan. Yung corruption sa Pilipinas, pag tiningnan mo yung mga report, yung mga survey, pababa tayo ng pababa. Talagang pabagsak tayo ng pabagsak. Yung utang natin pataas ng pataas. 'Di ba? Yung ating bilihin, yung inflation, pataas ng pataas. Kaya nga alam mo, kaya nga nagpunta ang mga tao sa concert ng sex bomb. Banat ba yan? Ano na kinaugnay ng sex bomb? Pataas ng pataas ang bilihin, pababa ng pababa ang ating bansa. Pataas, pababa ng pababa. Kaya marami pumunta sa show nila eh. Kasi relevant na sila ngayon. Pataas at pababa. Spaghetti. Tapos meron pang spaghetti. Oh. Bakit? Kasi yung mga kinukuhang vlogger nila Marcos ay puro mga spaghetti pababa. Last mo na yan, banat maya. Last mo na yan. Hindi, totoo naman, di ba? Eto nga, tingnan niya. Pakinggan niyo itong sinabi ni Marcoleta. Kakasuhan daw ng treason. Hindi yan. Di pala yun ang intro. Ang intro natin ngayon ay yung ito. Second topic tayo. Etong si Marcoleta at tong si pangalan nito si Justice Castro. Ay. Carpio pala. Kasi lahat ng Castro pangit talaga eh. Kaya tuloy nagiging Castro din. Carpio. Tingnan niyo. Panoorin natin. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Yan yung argument ni Carpio na ang linaw-linaw naman ng sinabi ni Marcoleta. Sinabi niya yun kasi in a way, parang sa paliwanag nga niya, parang ito ay treason dahil doon sa ginawa ninyong mapa na hindi kasama yung mga island na yon, parang yung pinamigay. Yun lang ibig niyang sabihin. Sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. So sinabi nito, palusot niya kasi, kaya hindi daw sinama yung mga island na yun kasi parang hindi pwede kasi labas na yan sa atin. O di para mo na rin talagang sinabi. Bakit natin ipinaglalaban ngayon kung sinasabi mo pala na merong decision o merong ganitong pamantayan na bawal isama yun. O edi sagot mo, tanong mo, yung pinaglalaban ninyo, sabit. Alam nyo pala kaya nga ang sinasabi ni Marcoleta, yun nga yun yun na yung problema. 'Di ba? Yun yung problema. Hindi pwede according to etong sine-explain ngayon ni Carpio. Hindi pwede. Kaya nga, dapat ipaglaban natin yung mapa, bagong mapa. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Mamaya, papaliwanag natin yan. Itong mahina rin kasi talaga ito. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng Arbitral Tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po, scientific, ay yung coordinates na na-produce po natin. Yun din. Wala din nga Sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin, alam mo ang gulo-gulo nila, no? Iba-iba sila na sinasabi. Ito daw, kesyo meron daw tayong batas. Alam mo, ito ang problema kasi. Yung batas, applicable sa bansa natin. Ang sinasabi nga ni Marcoleta, dapat
ibigay na natin yung coordinates doon sa UNCLOS kasi sila yung magdidesisyon doon eh. Ibigay na. Hindi pa pwedeng dito lang. Hindi pa pwedeng kaya nga 'di ba? Bigyan natin ng coordinates, hanggang ngayon wala pa. Bakit? Puro tayo paglalaban. Wala namang pinaglalaban talaga. Kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to Ito panoorin nyo to. Napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta dito. Ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yun. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi maraming nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Bida-bida. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Ngayon, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor doon? Hindi mo sinabing sa China ang West Philippine Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Kasi, tingnan mo, Nelson, kung tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio? Atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, dagat, na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo, alam natin. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas. Pagdating sa dagat, lalo na. Sa dagat. Kaharap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, ayan na. Kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. So tayo ang nag-submit nito. Sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct eh. Makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na larawan. Larawan, picture. Ayan. So, West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti,
nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Pag-asa. Oo, kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So, nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Nautical miles away from the baseline. Yung Kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Sino? Ang gobyerno ang gumawa. Sila po ang sumukat dyan. Yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala. Balik mo! Nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Sino gumawa? Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Sino ba? Nung i-submit niyan, kasama po si Justice. Nakikita ninyo yung mga island na nandun sa blue? 'Di ba? Nakikita nyo? Hindi sinama. Dapat, kasama dapat yan doon sa kiniklaim nating West Philippine Sea. Ang problema, high seas na yon, yung international water. Kaya marami nagkiklaim. Dapat, kasi sa China, ang ginawa nila, inikutan nila yon. At sinabi ngayon ng UNCLOS na hindi tama yon, yung dash line na yon. Okay, hindi kinikilala. Tama yon, hindi natin kinikilala din. Ang punto dito, tayo, bakit hindi natin isinama yung island na nandun sa kulay blue, makikita ninyo, di ba? Bakit din natin sinama? Yun ang punto ni Marcoleta. Simple-simple lang ng punto niya. Hindi ko maintindihan. Di maintindihan itong mga gunggong natin. Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakanan nito? Nako po! Sila, alam nila, kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traidor samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay ba, ako nang gagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh. Dinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang... Nasa loob. Yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung namri. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sabihin mo. Sila po. Tapos ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, Yan po igawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume. Alam mo, ang ganda ng dito, paliwanag ni Marcoleta dito. Kaya ka magtataka ka eh. Bakit ang pinalalabas pa nilang traidor, si Marcoleta, siya nga yung nagsasabi dito na ipaglaban natin ito. Diba? Siya nagsasabi. Sino ba nagbigay? Sino, hindi binigay. Sino ba ang nagpirma, di ba? Nagsubmit niyan doon sa Walang iba kung hindi kasama diyan si Carpio tsaka yung isang abogadong ewan ko, makakaliwa ata yun. Ito, na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw.
Paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta kanya traidor, inaalis niya, igiba pang doon nila ako pinipilit Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya, sila po ang naglagay West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Ayan. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. Ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Ayan. Ayan, yung blue. Sa West, ayan ang mapa ng Pilipinas. Yung kulay, yung kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung nasa kaliwa niya, western side. Yan ngayon ang West Philippine Sea. Pero sinama ko. Yun. Nakita Nakita ninyo, ayun kasama na ngayon yung island. 'Di ba? Mamaya ipo-focus pa yan. laki ba natin nito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng yan. kaunti. So ito ang... Dapat ganito yung isinabit dapat nila. ganyan ang ginawa nila. Ayun. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Hindi ba bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na Ilalabang ko nga kasi ito nga nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius. In-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Kaya kailangan nilang i-deposit So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka South St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun. Ang galing may example pa may jurisprudence pa. Diba, kaya alam mo may punto si Marcoleta dito Nag-submit kasi sila mali nga May ano ba yun? May epekto ba sa batas yun na ito na sinabit mo tapos... yung doktrina ng estoppel. Anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa tapos papalitan mo. Nako. Yun ang sinasabi ko. Ayun, di ba? Ayun yun Sabihin sa inyo, ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal. Hindi ko sinasabing silang gumawa. Yung Kasama sila nung isubmit nila ito. Nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga yung isa. Nagigets ninyo na. So sino talagang dapat? Kaya nga sinasabi ni Marcoleta na parang nagbitaw siya na treason, parang ganon. Di ba? Alam naman ni Marcoleta na hindi pa pwedeng yun yung ikaso. Kaya lang sabi niya nga doon sa programa din, sinabi niya yun para ibigyan diin na ikaw ang naging traidor. Hindi ako. Huwag mong baguhin ang istorya. Mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? So dito, kung may mag-object man, at least yan ang pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung sino talaga ang traidor, di ba? Yan yung sinasabi. Alam mo, Carpio, wala kang lusot. Kaya pala ang ingay-ingay nitong Carpio na to. Hindi nyo napansin? Wala naman siya na Retired ka na dapat bakit ang ingay-ingay mo? Kasi naman pala, meron naman palang problema doon sa kanyang isinagmit. Nako, kaya, alam mo, kung ako sa'yo talaga, Carpio,
tumahimik ka na lang kasi hindi mo alam. Iba mag-aral si Marcoleta, hindi nagsasalita ng walang yung sapat na ebidensya o yung sapat na kaalaman doon sa bagay na sinasabi niya. At pag ito bumitaw, hindi ito yung careless. Alam niyo yung careless na basta lang bumibitaw. Pag ito nagbitaw ng salita, siguradong merong patutunguhan, 'di ba? Merong siyang, sabi nga parang backup. Ika nga, meron siyang backup na doon sa kanyang sinasabi. Wala mahina kayo. Kayo, alam ninyo, puro kayo sabit eh. Anyway, ito pa, pag-usapan natin itong sa flood control. Kasi, imantakin mo. Lahat na ng issue sa Pilipinas pinupukol except itong flood control. Di ba? Ito, may papakita ako sa inyo dito. Tingnan ninyo. Ang tindi nito. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Korte sa Maynila laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pa. Sino kaya iba pa? Isipin nyo ito ang tindi nito. Ang tindi nito. Naglabas sila ng hold departure order even without any case filed yet. Okay, wala pang kasong fina-file wala pa nga Pero naglabas na sila. Ang lakas, di ba? Ang tindi. Pero ito pa mas matindi dyan. Hindi lang yung balita na yan. Wala pa dyan si Bernardo. Mantakin mo, yung kanilang boss na si Bonoan, merong hold departure order. Pero ito si Bernardo, na punot dulo ng pinagbigyan ng pera, walang hold departure order. Alagang-alaga ni Remulla. Lupit mo talaga? Hindi, ang lupit niya talaga para siyang protektado, bayaning-bayani. Pero kasi tandaan ninyo siya yung pinaka-funnel Ano ibig ko sabihin? Lahat naman nagsasalita, lahat ng mga opisyal nila, ang tinuturo, pupunta lahat sa kanya. Yung pera. At inamin naman din niya. Tapos, tsaka ibibigay doon sa secretary, tapos kay ganito, kay ganire, kay kani-kanino daw niya binigay. Pero ikaw yung talagang itinuturo. Diba? Lahat ikaw. Bakit ikaw ngayon ang parang bida? Parang ganito lang yan Ito parang ito yung pinakamatinding analogy dyan Kunwari, ikaw kriminal ka. Ikaw ang kumidnap. Diba? Ikaw ang nanakit. Tapos ikaw ang gumahasa. 'Di ba? Lahat ikaw ang gumawa. Tapos ikaw pa ngayon ang bayani. Bakit? Ano ginawa mo? Nagturo ka lang ng iba. Yun lang ang ginawa mo. Hindi, siya talaga yun Pero ikaw lahat ang gumawa. Kasi inamin mo naman. 'Di ba? Parang kung yung ginahasa para bagang ginahasa mo yung budget Parang gano'n ang nangyari. 'Di ba? Ibig sabihin, dumaan sa iyo Meron kang pag-amin na ito, nagkaroon ka ng pera dahil dito sa umamin nga siya, paiyak-iyak pa nga siya doon Tapos tinuro niya sino? Si Bonoan, tinuro din niya itong si Revilla. Pero ikaw talaga, yung may salarin. Parang ikaw yung parang gumahasa. Tapos, ikaw pa kayo ng bayani. Naintindihan nyo kung gaano kalala itong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ikaw yung pinakakriminal na nangyari dyan. Ikaw mismo. Kasi umamin ka na Tapos, dahil lang gusto ni Boying may maturong iba, diba? Kaya nga pinapasahan ka nung salaysay. Ilang beses ka daw nagpalit ng sinumpaang salaysay. Totoo ba yun? May impormasyon ako, iba't ibang salaysay daw ang Tapos mantakin mo, ikaw yun Tapos ikaw na ngayon ang bayani, pagkatas ka magtuturo, pero ikaw ang nag-commit nung crime na yon. In this particular case, doon sa analogy ko, ikaw ang gumahasa. Pero dahil nagturo ka, inutusan niya ako, pero kung gumahasa. Di ba? Ganun Pero hindi, inutusan niya ako. Tanungin ko kayo, halimbawa,
Ang pangit ito. Sample lang to, sample. O, kunwari, si Jay Guevara, siya yung gumahasa. Siya yung naglapastangan. Di ba? Siya lahat ang gumawa ng katarantaduhan. Tapos biglang sasabihin niya, inutos lang sa akin ni Boss Dada eh. Tapos sasabihin nung ano ngayon, sige, tinuro mo si Boss Dadang nag-utos sa'yo na gumahasa. Sige, malaya ka na. State witness ka na. Putang ina. Gago! Remember kasi may pag-amin na siya eh. May pag-amin na siya. Kaya nga siya nagsoli ng pera, di ba? Meron siyang sinoli kuno. Ibig sabihin, talagang inamin mo na meron kang kinupit. Pero, ikaw ngayon ang bayani. Nagtuturo ka ng kusino-sino na walang collaborating witness. Wala. Di ba sinasabi nga ni Topacio? Hindi pa pwede yun. Gagawa ka ng crime tapos bigla ka magtuturo tapos pakikinggan ka. Itong gobyerno na ito na supposedly ang hustisya sa Pilipinas, hindi pa pwedeng matanggap yun. So dapat right then and then, wala na kagad probable cause with the probability of conviction. Wala na dapat yun. Bakit? Wala namang iba eh. Siya lang ang nagsabi, si Bernardo lang eh. Wala nang iba. Walang ebidensya. Walang nagko-collaborate sa statement niya. Bakit si Revilla ang pinanagot nyo? Ba't hindi si Bernardo? Hindi ako nagtatanong lang ako Kasi kung ganun ang sitwasyon, medyo malabo naman ata ito. Alam nyo kung bakit? Kailangan nilang ilihis si Bernardo. Because Bernardo knows. Bernardo knows kung sino ang mga nakatanggap. Ngayon, I do not know if there is a deal. Huwag mo nang ituro yung totoong mastermind. Magtuturo ka na lang ng iba. Kami nang bahala sa'yo. Bayani ka. Ay, sa tingin ninyo, sino pa ba yun? Hindi nyo ba napansin? Wala nga siyang kahit na anong sa mga video, parang ang lakas niyan sobra. Hindi nga yung kinasuan naman din siya pero hindi dun sa ibang parang walang TV coverage. Talagang ang powerful niya. Dahil may nagbaback up sa kanya na mas mataas talaga para iligtas yung totoong magnanakaw sa gobyerno. Kaya magturo ka na lang ng easy target tulad ni Jinggoy, tulad ni Revilla. Kasi dahil nakulong na dati pero si Revilla ay napalaya dahil siya po ay walang nakitang ebidensya, sapat na ebidensya, acquitted po siya. Ibig sabihin, inosente siya noon. Kaya lang, siyempre sa itsura ng publiko o optics, mukha siyang may kasalanan. Ganoon naman sa Pilipinas judgmental tayo Di ba? Iisipin kagad natin, porket tangkawaran, magnanakaw yan, yan. Ganun tayo, di tayo nag-iisip kung ano ba ibig sabihin ng warrant Kasi iba kasi, ang isip kagad, bakit siya hinuli, ba't siya nakakulong? Guilty na siya. Kaya nga may warrant, di ba guilty? Hindi. Warrant is just simply saying na you are now under the jurisdiction of a court, of that particular court. Yun lang ibig sabihin ng warrant. Pero hindi ka pa guilty. Bakit nakakulong? Kasi non-bailable yung kanyang tinaas nga eto, sabihin na natin, halimbawa lang, talagang binigyan siya o sinuhulan siya, pwedeng iba ang ikaso sa kanya. Hindi malversation of public funds. Kasi unang-una, wala pa nga yung funds na yun. Napakalinaw nun. Wala pa yung project na yun. Wala pa yung funds. So, hindi pa pwedeng masasabing public funds yun. Hindi pa pera ng pampubliko yun. Hindi pa galing sa gobyerno yun. Galing lang yun sa individual. Yung yung mga contractor. So, hindi dapat malversation of public funds kasi hindi pa nga public funds yun. Diba? So, doon makikita mo talaga yung yung fina-fast track ito, kasi ako ang hinala ko talaga. Hinala ko ang gagawin nila, ikukonvict nila ito.
sigurado ako, demonyo itong gobyerno to eh. Wala sa ulirat tong gobyerno to. Noong panahon na sila ay nagkaroon ng warrant nung panahon ni Pinoy, kahit papaano si Pinoy siguro may konsensya pa. Pero itong gobyerno to, demonyo ito. Nothing is impossible with this government. Babaluktutin at babaluktutin nila ang batas. Tingnan mo, ba't nandun si Boying Rimulya sa ombudsman? Bendalo talaga yung ginawa doon. Kaya itong Bendalo Brothers, di ba? Bendalo yun eh. May kaso, bigla na walang kaso. Bawal na bawal yun para i-hire ka sa ombudsman. Oh, doon pa lang kita mo na kagad yung bending dalo. How much more dito? Nahawak nila lahat. They can bend the law to convict Rebilla para lang quote-unquote may masabing, tingnan nyo na, kahit kaalyado namin, kinukonvict namin. Which is hindi naman talaga nila kaalyado yan si Rebilla. Kung kaalyado nila yan, di sana lahat sila pumirma, yung anak nila ng impeachment ni BP Sara Duterte, hindi nga pumirma. So ano ibig sabihin nun? Talagang hindi sila kaalyado. Nagkataon lang kasi lakas ito si Rebilla. Yung kanyang partido, lakas. Alam naman natin, ang lakas. Kasi ganyan yan eh. Pag partido, pag nagsama-sama, nag-unify ang mga partido, wala kang choice kung hindi sundan ng partido mo. So sumama lang siya. At saka remember, unit team sila nun eh. Ang kumalas lang naman si BP Sara Duterte, pero the entire partido na magkakasama noon, magkakasama pa rin. So hindi siya pwedeng basta-basta kakalas. Pero alam natin na lahat ng anak ni Bong Rebilla, lahat ng kamag-anak na nasa Congress ay hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte. Kaya ito ang easy target at talaga nga naman, alam mo yon, merong magkakaroon ito ng tama sa unang-una dito sa Cavite. Alam naman natin tong Cavite, kailangan nila eh. Kailangan nilang, kaya nga ngayon, ang tindi ng mga banat sa mga Rebilla, yung mga congressman na anak niya. Ang tindi ng banat eh. Bakit? Gusto talaga nilang agawin ng Cavite. Cavite is a vote-rich city. Pag naagaw nila yung malaking percentage sa kanila yun, kasi alam nilang wala na silang panalo eh. At the same time, burado na Rimulya dyan eh. Sa Cavite, burado na Rimulya dyan. Wala na ang tumatayo na lang naman talagang strong dyan. Dahil nga sa kinampihan ng mga Rebilla, itong si John Vic at saka itong si Boying. Si Boying nasa ombudsman na. Si John Vic gusto tumakbong presidente. So wala nang natira. Yung mga may hina nilang anak, na alam naman natin, yung isa pa nga doon, nagkaroon pa ng issue. Di ba? Pero yung kapatid naman ng nasa gobyerno, hindi yung nagkaroon ng issue. Yung mga kapatid. Pero dahil doon, hindi sila gusto ng mga taga-Cavite. So, para magustuhan sila, tatanggalin nila yung mga balakid. Sino? Ang Rebilla. Kaya mga kaibigan, mapagmatsyag po tayo dahil itong ginagawa nila ay talagang, tinan ninyo, dinadivert nila lahat ng issue doon sa flood control. Tapos may diversion pa within the flood control. Ang tinutulak nila itong mga sila Bong Rebilla, si Jinggoy, si Villanueva, yun ang mga tinutulak nila. Aside from that, within merong diversion, may diversion pang mga issue tulad ng ICC, tulad ng kay Marcoleta, yung China, pinalalaki. Di ba? Kaya mga kababayan, magbantay lang tayo at magandang gawin ninyo, i-share ninyo itong video na ito para mamulat. Kasi alam nyo, marami namumulat dito sa video natin, lalo na yung mga shorts and reels natin. Kaya kung maaari, mag-subscribe na rin din po kayo. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating upload. Bye-bye!